Patay sa saksak ang isang lalaking natutulog sa bangketa sa Ermita, Maynila. At sa Los Baños, Laguna naman, sa tama ng bala namatay ang isa pang lalaki. Ating saksihan. May bitbit na mga patalim ang grupo ng mga lalaking sumugod sa bahaging ito ng Los Baños, Laguna nitong linggo. Sa viral video, namamagitan na ang babaeng sumisigaw pero hindi nagpapigil ang mga lalaki at may isang nagtuloy-tuloy sa pagsugod. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang putok at bumagsak ang isang lalaki. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang gulo ng magsagutan hanggang sa magkainitan ang asawa ng babaeng umaawat sa video at dalawang lalaking nakainom umano na pumunta sa lugar. Nauwi raw ito sa bugbugan hanggang sa tumawag ng resback ang parehong panig. Yung victim natin saka yung suspect is bumibili ng ice cream. Ngayon, itong si victim natin dumating ng lasing at parang kung baga nakursunadahan itong kabilang party. Si suspect natin yung parang napagtulungan or nakuyog. Pagkatapos ng ma'am, nagkaroon ng resback. Itong victim natin bumalik at naghamon. Tapos from there, may narinig tayong putok. Bumagsak si victim. Hindi pa raw na-recover ng mga pulis ang ginamit na sumpak o improvised na baril. Pero nakumpiska nila ang ilang patalim, kabilang ang kitchen knife at karit. Ayon sa mga kaanak ng biktima, may malay pa siya ng isugod sa ospital. Agad din siyang inoperahan, pero idineklarang brain dead nitong Lunes ng umaga. Pagsapit ng gabi, binawian siya ng buhay. Labis ang hinagpis ng ina ng lalaking binaril. Namatay lang din po ng biyanan ko, 1 buwan lang po ngayon. Tapos may kasunod na po agad. May sakit po kasi anak ko. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect at kanyang mga kaanak pero walang humarap sa amin. Sumuko na lang po siya para kung maging maayos naman po. Gumugulong na ang investigasyon at pag-aayos ng isasampang mga reklamo. Sa bahagi naman ng San Marcelino Street sa Ermita, Maynila, binawian ng buhay pasado alas 10 kagabi ang 32 taong gulang na si Romnick Abion. Pinagsasaksak daw ang biktima habang natutulog siya sa bangketa. Pero nakatayo pa raw si Abion para habulin ng salarin kahit puro saksak na ang kanyang dibdib. Hinabol na rin po kaso sabi niya hindi ko na kaya. Tumaob na siya kaya akong tumatakbo sa gitna ng kalsada. Kasi pag lumapit ako sa kanya baka saksakin niya rin ako. Nang isagawa ang krimen, katabi raw ng biktima ang minor de edad niyang anak na siyang nagpasaklolo sa barangay. Nung umaga daw, kasi naatasan siya magsita ng mga street dweller dyan sa kabilang side ng San Marcelino. Nasita niya yung grupo, pumalag yung taong sumaksak sa kanya hanggang sa nagsuntukan sila. Mabilis na huli ng mga responding pulis ang 35 anyos na suspect sa bahagi ng Paco Park. Na-recover ang kutsilyong ginamit sa krimen na ibinuon niya sa isang puno. Gayon din ang gloves at lalagyan ng patalim. Ayon sa suspect, nag-ikot-ikot siya kahapon para ibenta ang kanyang cellphone para may pambili ng pagkain. Napadpad siya sa San Marcelino para sana magpahinga. Pero pilit umano siyang pinaalis ng biktima hanggang sa mauwi ito sa suntukan. Hinataw pa raw siya nito ng tubo sa kanyang ulo at hita. Kumuha pa umano ng martilyo ang biktima. Ito raw ang dahilan kaya niya plinano ang pagpatay. Kaya sa halip na ipambili ng pagkain, ibinenta raw niya ang kanyang cellphone para mabili ang kutsilyo at gloves na ginamit niya sa krimen. Intensyon ko po talaga na balikan siya para mabawasan yung sa kalye. Hindi po ako nagpasisisi kasi ganti ko sa kanya kinursunada niya po ako Wala naman po akong ginagawang masama. Nahaharap sa reklamong murder ang suspect na nasa kustodiya na ng Manila Police District. Nananawagan naman ang kinakasama ng biktima para ipaalam sa mga kaanak nito sa Bicol ang kanyang sinapit. Kamag-anak lang daw kasi ang pwedeng kumuha sa bangkay ng biktima sa punerarya. Sa Milaor. Sa Milaor po sa tabi lang ng simbahan po si Romnick Abion, patay na po. Pumunta kayo rito. Sana makarating sila para makuha namin yung labi ng asawa ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi.